And ang impression ko, pinagbibintangan niya yung tatlo na may plot against her. So, yun ang tanong ko dun sa two previous NBI directors. If you're gonna believe that she contracted or talked to, may kausap, no? Siya, if you're gonna believe that may kausap siya at papapatay yung tatlo, will you not believe the previous nung sinabi niyang kung ako naman ang papatayan? Hindi po ganoon, sapagkat ang tinignan na nga po natin ay yung kanyang mismong pagbabanta. At sa amin po, sa ngayon, yung aking pong task force na nag-iimbestiga, ay malinaw po na ang tinitingnan ay kung ano na ang nangyari dahil doon sa pagbabanta. Okay. At sinasabi nga po namin, dahil po doon sa pagbabanta, ito po ay umabot na, doon na po sa level na ang national security nataya na po, na kompromiso na. Sapagkat marami na pong lumalabas, tuloy-tuloy na pagbabanta. Maraming salamat, BBM, Mr. President, sa bigay niyo pong bigas. The best po kayo! Muli po ako ay lubos na nagpapasalamat kay BBM na nakarating po sila dito sa lugar namin sa bigas po na binigay sa amin. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. I mentioned Daily Tribune. You write editorials for the Daily Tribune, correct? Tama po, long time ago po. Long time ago. And in 2024, you wrote at least 3 editorials about VP Sara. Is that, can you recall? Mari po, mayroon po akong mga sinulat tungkol kay Vice President. I'm showing you this, no, not that one, the editorials, all right, from the Daily Tribune. And we have copies, hard copies that you can refer to. But it says here, Director Belvin Matibag. Do you confirm that it is you who authored these editorials? Yes. All right. Now, I'm showing you the first one entitled Inday Sara, the Bratinella, dated September 12, 2024. Do you confirm that you wrote this editorial? That's correct, in my opinion column. All right. And you also wrote, the Bratinella is a flat spare tire, dated October 24, 2024. Do you confirm this? Yes. All right. And you also wrote, Bratinella Sara and her bad habits, dated November 7, 2024. Do you confirm this? Yes. And in these editorials, you shared your opinions against VP Sara. Is that correct? Well, unang-una po, siguro dun sa title na Bratinella, that is not my original. In fact, kaya ko po nasulat yan, yan ang mismong naririnig ko nang kami magkakasama nila dating Pangulong Duterte nang tawag niya kay Inday sa Bratinella. Alright, so my only question is, before you testified today, there were already instances in the past that you shared your public opinions against VP Sara. Well, that is a opinion column. Alright. At meron po tayong mga pinagbabasihan dyan. Okay. In fact, let me read one line from your editorial. It says there, as Inday Sara is being unmasked in the legislative inquiries and by her own mouth as an ill-bred Bratinella, her public trust crumbles. You confirm that you included this statement in your editorial? Yan po yung nakasulat. All right. And despite this position, and the recent surveys show that VP Sara was even gained positive trust rating, as shown earlier, positive 57. Do you confirm this? Well, again, I'm saying na nung sinulat ko po yan, that is my opinion as an opinion writer. All right. Now, despite this positive trust rating by VP Sara, do you still maintain that, and I quote, her public trust crumbles? Well, para sa akin po, na ako yung NBI director, palagi ko po hindi po material itong ating pinag-uusapan sapagkat sabi ko nga, ang ating po pag-iimbestiga ay nababase sa batas, nababase sa ebidensya at prosesong nandoon na nang ako'y dumating po bilang NBI director. All right. One last question on this before I let this point go. So considering the positive trust rating of VP Sara, can one really say that she betrayed public trust? Magkaiba po yan. Speculative, Your Honor.
Can we get a ruling, Your Honor? Witness is knowledgeable enough to answer. He can handle himself. Director Matibag, you may answer. Magkaiba po yan. Again, I'm saying, and I'm sure marami rin po rito nakakaalam na umaasa sa mga survey. A survey is just a snapshot of what's happening. It doesn't necessarily follow na pagka yun ang lumabas, ay yun na yung totoo. Pangalawa, pagka po ating pinagbasihan ng popularidad, ang ibig sabihin po ba nito, ang isang pinakakilala at popular na tao pwede nang gumawa ng krimen at hindi natin papapanagutin? Your Honor, at this point, Your Honor, the defense is constrained to ask for a continuance, and we have our grounds therefore. Number one, Your Honor, the testimony of Director Batibag earlier consisted of a lot of new topics, and it is we believe that it is the right of the respondent to intelligently cross-examine him on those topics. Again, Your Honor, those topics are not included in the articles of impeachment and are considered new. In fact, Your Honor, as earlier stated, we feel that these two topics are a violation of the respondent's right to be promptly and fully apprised of the exact charges against her. So we will need time, Your Honor, to go through those new materials and new points. Secondly, Your Honor, during direct examination, a document, a 100-page document was introduced and allowed by this court. And that document is unsigned and unnotarized. And we feel like for us to intelligently cross-examine the witness on this document that he mentioned, we need that there's a need, we feel that there's a need for a continuance, Your Honor. What With all does the due lead respect, prosecutor Your say? With all due respect, Your Honor, we object to the motion for continuance of the defense. The defense already started and propounded a lot of cross-examination questions to the witness, and the witness is simply answering completely, accurately, the questions which are being raised and propounded to him. We do not understand, Your Honor, why they will move for continuance after already raising a lot of questions to the witness, Your Honor. We would like, Your Honor, the defense to finish the cross-examination today. And if the impeachment court will still allow, we will immediately proceed to redirect after the cross-examination, Your Honor. With all due respect to our honorable senator judges. The objection of the lead prosecutor is noted. However, this is the first time that any counsel for the parties is asking for a continuance. The chair is inclined to grant it and will so grant it as well. Should the counsel for the prosecutors or the lead prosecutor or panel of prosecutors require it at some point in time in this trial or hearing. But let it not be the rule or let it not be a habit on the part of either counsel for the parties to do so, to ask for a continuance. But at this time, the chair will grant a continuance requested by the defense. And in the meantime, since it's only 5:55, with the indulgence of our senator judges, we may proceed to the interjections and interventions of the senator judges. One last point, Your Honor, before the interjections. Before recognizing the senator judges, yes, what is the pleasure of Attorney Pinlon? Your Honor, considering that the witness introduced, as I said, a lengthy document, can we ask for a copy of the Las Cañas material that he The provided? chair already earlier ordered that, I believe. During the interregnum, the prosecutors are directed to kindly furnish the counsel for respondents with a copy of the, I believe, over an inch or little less than 2 inches of affidavit of Mr. Las Cañas. So ordered. Chair will now recognize, prior to Senator Judge Rafi Tulfo earlier, Senator Judge Villanueva indicated his desire to interject or make interventions. Thereafter, Senator Judge Rafi Tulfo. Thereafter, Senator Judge Risa Ontiveros. You have 2 minutes, sir, and you may proceed when you're ready. Mr. Presiding Officer, before I ask some questions,
I can see that my time is already running. Let me just ask a procedural inquiry, Mr. Presiding Officer. And respectfully, this representation seek the guidance of the court on a procedural matter. Because earlier today, I heard our witness who made mention several times that the investigation is still ongoing. It's a continuing investigation. May we know, Mr. Presiding Officer, in this particular aspect of the NBI's investigation that remains ongoing, just for the guidance of this representation, and I'm sure for the guidance of both parties, kung matatapos na po yung investigasyon o yung presentation of evidence dito po sa Article 4 at magkakaroon po ng significant development na maaari pong material sa atin pong proceedings, ano po ang tamang proseso para maipabatid at kung kinakailangan maiharap po ito sa impeachment court, considering na isasara na po itong presentation of evidence sa Article 4. Senator Judge Villanueva, as a rule, the court is a passive body. Hindi panghihimasukan ng husgado kung ano man ang pwede, balak o gustong gawin ng magkabilang partido, prosecution man o sa hanay ng respondent, kung mangyari man yun. And the court will not speculate with respect to that hypothetical situation should it arise, lest we be accused of prejudging or deciding certain matters for the parties that they should be the one deciding should that happen. Thank you very much, Mr. President, Mr. Presiding Officer. And in fact, I would suggest na kung maaari ay i-consider, because we feel that the suppletory application of the revised rules of court under Rule 6, most directly po doon sa Section 24, Rule 119 of the Rules of Criminal Procedure, provides, and I quote, "At any time before finality of the judgment of conviction, the judge may motu proprio or upon motion with hearing in either case reopen the proceedings to avoid a miscarriage of justice." Close quote. So just to put on record, Mr. Presiding Officer, na ito po yung magiging proper procedure. Marami pong salamat. That is an option that the court may take, as the rule itself suggests. But at this juncture, the presiding officer would rather leave it to the parties, given that this is an adversarial proceeding, and the parties should know what they should do for the interest of their respective clients. Thank You may you. proceed, sir, with your questions. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. President. Just one question to our witness, Director Matibag, for the benefit of the court and this representation. Maaari po ba ninyong ipaliwanag kung paano ini-evaluate po ng National Bureau of Investigation ang isang aligasyon na ang isang tao ay nag-utos o kumontrata ng iba upang magsagawa ng isang krimen? Bilang bahagi po ng inyong investigasyon, tinukoy po ba ninyo kung ang ganito pong aligasyon ay maaaring pumasok sa mga umiiral na probisyon ng ating revised penal code o iba pang special penal laws? Director Matibag, I'd like to ask this question because I believe, I don't know if you would agree with me, that the Bureau's role is to determine whether the facts may actually give or the facts may give rise to a criminal liability under our penal laws. Now, the constitutional function of this court, however, is different. We are not sitting as a criminal court to determine guilt beyond reasonable doubt. Rather, we are called upon to determine whether the respondents' alleged acts constitute impeachable offenses, including betrayal of public trust. So magkaiba po yung binabanggit natin na criminal liability at constitutional accountability. Hindi po lahat ng maaaring
maging batayan ng impeachment ay kailangan tumutumbas sa isang krimen sapagkat ang impeachment ay hindi naman po usapin lamang ng paglabag sa batas kundi hindi paglabag sa tiwalang ipinagkakaloob ng taong bayan. Ano pong masasabi niyo dito, Mr. Witness? Your Honor, tama po yun. Doon po sa uling sinabi ninyo na hindi naman nangangahulugan kung may krimen na nangyari, ito ay impeachable offense. Pero ilagay po natin sa pangyayaring to, kaya naman po, yung pong investigasyon doon sa grave threat at doon po sa inciting to sedition, malinaw po ito na napapaloob sa revised penal code. E yun naman po pag-iimbestiga at paghahanap doon sa taong kinausap para pumatay, hindi po ito napapaloob sa revised penal code dahil yung pong pagpaplano ng pagpatay hindi naman po pinaparusahan yan kung hindi nga nagawa. Subalit doon na po papasok yung sinasabi nga natin na meron pong sinasabi na sa impeachment, tinitingnan po at para sa akin nga, yung betrayal of public trust, dito po papasok. Bakit po? Dahil meron po siyang sinumpaang tungkulin. Doon po mismo sa kanyang oath of office bilang Vice President. Sinabi niya that protect and defend the Constitution, execute the laws, do justice to everyone, and consecrate herself to protect the nation. Pero doon po sa sinabing execute the laws. Dito po natin nakikita, hindi po execute the laws yung pag-usap ng papatay. That is to execute the president. Kaya doon po papasok yung magkaiba na betrayal of public trust. Naintindihan ko po yung binabanggit nyo, yung role ninyo na limitado doon sa criminal investigation at yung findings po ninyo, hindi po, again, I think binabanggit nyo nga po, hindi po ibig sabihin ay impeachable offense kaagad-agad. Tama po. And again, that's why I'm putting into the records na this is not a criminal proceeding but an impeachment proceeding. Last but not the least, no, dun sa binanggit po ninyo, there is a difference between saying that an individual has not yet been identified and saying also that no such individual exists. So, ang una, nangangahulugan na nagpapatuloy pa po yung Bureau sa pagberipika at pagbavalidate ng impormasyong mayroon ito. Sa ikalawa naman po ay isang konklusyon na matapos ang isang investigasyon. Director Matibag, maaari po ba ninyong ipaliwanag yung kahalagahan ng distinction na ito sa point of view of the NBI sa inyong pag-iimbestiga? Doon na po natin dihiwalay. Before the witness answers, kindly wind up after Yes. that question, Senator Judge Joel. Witness may answer? Yes. Doon nga po natin inihiwalay yung investigasyon na nangyari doon sa grave threat at inciting to sedition. Pumasok na po tayo doon sa pag-iimbestiga kung saan hinahanap natin yung kinausap. At bakit po tayo naniniwala na may kinausap? Sapagkat dun sa pronouncement po mismo ng Vice Presidente na may kinausap siya at pumayag. Ang naging basehan nga po dito, yung aking pong testimonya kanina na yung 5-point field po na pinagbabasihan ng National Threat Assessment Center na ginagamit po ng Secret Service po ng Amerika. Okay po. Siguro hilingin ko na lang, Mr. Presiding Officer at sa ating witness, kung matapos po yung inyong ongoing at sinasabi niyo nga pong continuing investigation, ay ma-inform lang din po ang korteng ito. Maraming salamat, Your Honors, Mr. Presiding Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Tulfo Rafi is recognized for his interjections and interventions. You have 2 minutes, sir, for your questions. You may proceed when you're ready. Mr. Witness, are you familiar with the case of Ronel Mas? Opo, napanood ko po yan. At that time, hindi pa kayong NBA director or not connected to NBA whatsoever. So, tell us briefly dito sa kaso ni Ronel Mas. Sa pagkaalala ko po rito, itong si Ronel Mas ay isang guro na kung saan siya ay nagsabi na kung sino ang papatay sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay papabiyaan niya ng 50 million. At sa pagkakaalala ko po, ang National Bureau of Investigation rin po ang tumugis at tumuli sa kanya, particularly po ang aming pong opisina sa Region 1. At siya po ay kinasuhan po ng pagbabanta at itinuring po na ang threat niya isang malaking threat po. Hindi lamang sa dating Pangulo kundi po sa ating pong national security. In other words, pinailin siya ng case ng
inciting to sedition. And he was arrested warrantless. It was a warrantless arrest, right? Tama po. Okay, so isang guro nagbanta sa dating Pangulo, agad-agad inaresto ng walang warrant. Now, itong yung VP Sara, si Vice President Sara Duterte, na nagbanta rin kay Pangulong Duterte at kay Pangulong Marcos. Anong difference ng dalawa? Well, ang pagkakaiba po nila, itong si Rene Mas ay isang guro, si Vice President, isa naman pong Vice President, at siguro po ito ang naging konsiderasyon kung bakit hindi siya inaresto agad. So, ibig sabihin ng NBI pala ay tumitingin sa tinatawag na special treatment. I cannot So, ibig speak. sabihin hindi pala patas sa NBI. Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, isang guro na nagsabi may patong sa ulo na 50 million si dating Pangulong Duterte, kung sino man makapagpapatay sa kanya, agad-agad inaresto ng walang warrant of arrest. And then ito naman si VP Sara na sabi nyo, allegedly nagbigay ng death threat against President Marcos at hindi inaresto. I cannot speak for the NBI at that time, Your Honor, sapagkat yung mga pangyayari pong yan, wala naman ako sa NBI pa po. Subalit, ang ari ko pong ibahagi sa inyo, ipamarapatin po ninyo, ayun na nga pong aking pakikipagtalastasan sa aming pong mga foreign counterparts na aking din napag-aralan at sinasabi nila na sa kanilang jurisdiction, kung merong isang pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente, ay maaaring agad na ikulong at matanggal kaagad po sa pwesto. Pero again, respectfully, I cannot speak for the NBI noon po at saka yung pangyayari po noon po. Okay, ano ibig sabihin po ni para sa inyo, Mayor Baste, nung sinabi niya sa isang Rage Coalition gathering, isang ulo lang naman ang kailangan namin at ang ulo ni BBM or Bongbong Marcos. What does it mean to you? Well, kagaya po ng aking naging testimonya, itrinato po namin ito na isang threat sa isang banta sa ating Pangulo that transcends also to a threat to our national security. So is it the same as saying may patong sa ulo ang isang tao, like a reward, whoever can capture this person, dead or alive or something to that effect? It could be that way or it can be in many ways, pero ang sa amin po, ang namin naging interpretasyon nga dyan, isinama po namin ito sa maraming banta sa seguridad ng ating Pangulo at sa seguridad po ng ating So again, bansa. kung tinuturing yung threat, itong salita na binitiwan ni Baste or Mayor Baste Duterte against President Bongbong Marcos, anong difference niyan dun sa binigay naman na threat ni yung teacher na si Ronel Mas kay dating Pangulong Duterte? Yung pong naging banta ni Mayor Basti Duterte ay ipinasok po natin sa mas maaba pang pagsusuri, kaya po isinama natin ito po doon sa ating continuing threat assessment po. So why was he not arrested? Tulad na nangyari sa teacher na si Ronel Mas. Ang warrantless arrest po kasi, kagaya na nangyari kay Ronel Mas dahil naging warrantless of arrest, siya po ay na-dismiss ang kaso. So yan din po yung iniingatan namin na kung kami ay gagawa ng warrantless arrest, ay maaari pong ma-dismiss ang kaso. Ngayon po, kasama po yan sa case build-up namin na maaaring magdulot po ng pagpapile po ng nararapat po na kaso. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready, and you have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nung nakaraang hearing po, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Princess Maui. Sino po ba yung taong yan? Background po niya, profile po niya? Sa pagkakalam ko, isa po siyang vlogger. Ano pong background niya? Paano siya naging vlogger? Well, base po doon sa patuloy na pagmamonitor, siya po ay isang kritiko na madalas nagbablog at nagpo-promote po ng yung pong tinatawag natin at alam naman ng lahat na DDS po. I see. And ano po yung bukod doon na vlogger siya doon sa panig na iyon? Meron pa bang ibang profile itong Princess Maui bilang vlogger? Katunayan po, I was informed that she or he was invited to the NBI pero hindi po siya dumalo.
At yan po ay kasama rin po sa patuloy na sinusubaybayan po ng ating pong Cybercrime Division po. Alright, salamat po. Ngayon, nabanggit rin po yung Oplan Romanov. Sabi po ni Attorney Lotok, ang alam niya ay banta ito sa presidente at pamilya nila na nagmula kay Mayor Sebastian Duterte. Sa kabilang banda, ayon naman kay Princess Maui, ay banta daw po yan sa buhay ni Vice Presidente at pamilyang Duterte. Pareho po ba yang iniimbestigahan ng NBI? Ang alam ko po, na-cover na po ng NBI noon yung investigasyon dun sa aligasyon na yung Oplan Romanov ay banta sa Vice Presidente dahil nagpadala nga po ng sabina kay Princess Maui at kay Vice President. Subalit, fortunately, hindi po yata sila dumali dyan. Pero nung yan po aming sinusuri din, yung binabanggit nyo po na Romanov, I think that was the January 18, 2024 na pahayag po ni Mayor Baste Duterte na kung saan na sinabi niya, let me tell you this, Mr. Bongbong Marcos, hindi ko lang po man yung exact words, but I remember that before you go to sleep, remember the Romanovs and the Mussolinis and what happened to the Marcos family in 1986. Yung po yung nakita natin na isa na naglilink po dyan sa Romanov. Kaya recently, narinig ko rin po yung dating director na sinasabi niya ng Oplan Romanov ay tunay na banta sa pamilya ng mga Marcoses at hindi po kay Vice President Sara Duterte. So, base po sa investigasyon ng NBI, ang Oplan Romanov po ba ay banta nga sa buhay ng presidente o sa buhay ng vice-presidente? Your Honor, yan po ay kasama pa rin sa aming tinutukoy po ngayon. Kaya po meron kaming task force, kasama po yan sa aming continuing na surveillance at active investigation po. Alright. May actionable intelligence po ba ang NBI na posibleng patuloy pa rin ang panganib sa buhay ng presidente dun sa linyang iyon ng inyong investigasyon? Tama po yan sapagkat binanggit ko nga po kanina yung ginagamit sa National Threat Assessment Center po ng Secret Service ng Amerika, pumapasok po doon yung mga obserbasyon yan. At katunayan po, lalo pang lumawig o lumawak yung mga banta sa presidente, namin pong namomonitor. Pati po mga ordinaryong tao ngayon, ay napakadali po na magbigay ng banta. At para sa amin po, hindi lang naman po yung banta sa ating Pangulo ang aming binabantayan, kundi yung pong bantayan natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan at isiguraduhin natin na ang democratic process po ay umiiral sa atin base sa atin pong konstitusyon po. At sa kabilang banda naman po, may actionable intelligence din po ba ang NBI na may totoong banta sa buhay naman ng vice-presidente? Sa ngayon po, hindi po namin tinitingnan kung totoong may actionable intel. Pero base po sa aming mandato, kasama po sa mandato namin na proteksyonan po ang seguridad ng Pangulo, ng Vice Presidente, ng Senate President, ng Speaker of the House at Chief Justice. Kaya kung wala man pong task force, tuloy-tuloy naman po ang aming pong pagpamonitor dito. Pero sa ngayon, kung isusuma po natin, may actionable intelligence na may patuloy na panganib sa buhay ng presidente, pero wala pang actionable intelligence na may banta din naman sa buhay ng vice-presidente. Malinaw po yun sapagkat lumabas lang naman po yun doon sa sinasabi nitong si Princess Maui. Salamat po, Mr. Witness. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Rizon Tiveros. Next to interject and make his interventions would be our Senate President, Sherwin Gatchalian. He is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Tama po ba, Director Matibag, na after 1 year and 8 months, wala pang nakikita ang NBI na nakontratang papatay? Wala po pong specific na personalidad. Wala pang specific na nakikita. Apo. Pero kanina narinig ko sa inyong testimonya na may sinabi kayong hindi banta kundi isang plano talaga. So may plano. Yun po ang base sa mismong pahayag ng ating pong Vice Presidente na siya ay may kinausap
at yung kinausap niya ay pumayag para patayin po ang mga taong nabanggit. Para sa akin po, this is actually a public confession na dahil sa sinabi niyang ito, nalagay po sa alanganin hindi lamang po ang seguridad ng presidente, kundi po ang ating pambansang seguridad. Sino ang kaplano niya? Kung magpaplano, obviously may kasama siya sa pagpaplano. Sino na ang natukoy ng NBI na kasama sa pagpaplano? Yan na po yung binabanggit namin na persons of interest based on the open source intel and the human intel po na ibinabato po sa amin, na yan po ay reported po sa atin ng ating pong task force na itinayo po. Itong persons of interest kasama sa pagpaplano at inamin sa inyo na merong pagpaplanong ginagawa para pumatay. Meron po silang impormasyon na magtuturo po dito sa pagpaplanong ito Hindi po. sila yung kasama sa pagpaplanong pumatay. Sa ngayon po, doon po, Magtuturo lang sila. doon po sa iba persons of interest, meron po kami kinukonsidera doon na maaaring siya po ang kausap mismo ng Vice And anong Presidente. ebidensya ang magpapatuloy na kasama siya sa pagpaplano o kaya niyang ituro yung pagpaplano? Yan po ang ating kukunin na impormasyon pa sa ating pong mga persons of interest na ating pong sinusurveillance. Katunayan po, as we speak, tuloy-tuloy po yung ating pakikipag-usap. Pati po doon sa mga malalapit sa taong aking pong binabanggit. Okay, na so persons of tuloy-tuloy pa interest. ngayon ang inyong investigation. Tama po. Ngayon, nakita ko na bumuo kayo ng task force. No? At task force, temporary in nature lang yan, di ba? Kailan matatapos ang inyong investigasyon? Dahil nga nasabi ko, 1 year and 8 months na ito. Ngayon may bagong task force. So kailan matatapos itong investigation? Ito po ay matatapos finally pag atin pong na-locate specifically ang taong kausap ng Vice Presidente. At ito naman pong task force, bukod po sa seguridad ng Presidente, we are also guarding po na walang gulo, na yung pong mga destabilization ay atin din pong Hindi, mabantayan. pero kailan matatapos yung investigation para matukoy kung sino yung nakontrata? Only in the time po na atin pong matukoy na finally yung ating pong... Kailan nga yun? Do you have a time I frame? I cannot- Base doon sa pag-uusap nyo dito sa persons of interest nyo. Kailan? Kasi like I said, no, November of 2024 to, may bagong task force ngayon. But in your opinion, no, gusto ko kasi malaman, malapit na ba o malayo pa? I cannot give the exact time, but the task force was established on April 16 and it's doing a great progress po. So sa palagay ko po, malapit na rin natin itong mahanap itong taong ating pong Can you give tinutukoy. me an explanation on yung great, quote-unquote, great progress? Marami pong report na pumasok po sa atin at may mga pangalan po talaga na na-identify natin pong pinupuntahan po. And can you give me a time frame kung within 3 months, 6 months, matutukoy na itong kakontrata? As Can we you look give me a at time frame? An indicative time frame? as we go on to the progress, probably po within the 3 to 6 months magkakaroon po tayo ng mas malinaw po na data tungkol po dito. But in 3 to 6 months, matutukoy na natin yung kakontrata. Yun po ang ating inaasahan. Okay. In the meantime, nasabi nyo kanina na mayroong kinetic force. No? Ito, ina-assume ko na may nai-impluwensyahan. Diba? Sino na ho ang nakausap nyo na na-impluwensyahan tungkol dito sa mga sinasabi nitong mga sinasabi ng Vice President at yung iba pa? May mga ilan na po kaming pinuntahan at katunayan may ilan na po kaming sinampahan na rin ng mga kaso at yung pong mga nagbanta through social media ay atin na rin pong nakausap. At yung iba naman po sa ngayon ay kasalukuyang humaharap po sa investigasyon po. So, last question. So itong dahil sa kanilang pananalita, nagkaroon ng kinetic force at na-influensyahan ito. At base sa inyong, paano nyo nasabi na influensyahan itong mga taong ito? Kagaya po nung aming mga nakausap, malinaw din po that they're always targeting the head of the president. May correlate po natin doon sa statement mismo ng mayor at ng ating pong vice presidente po. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. Senate President. Will Senator Judge Allen make an interjection or will he make a manifestation regarding another matter?
Then the presiding officer will first recognize Senator Judge Aquino for his interjections and interventions. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Very quickly lang, Director Matibag. Kapag sinasabi kasing bukas pa ang isang investigasyon, posibleng meron, posibleng wala, di ba? Pero ito po, just one question. Sa inyo pong professional assessment, anong porsyento, what percentage is the probability na meron ngang nakausap na tao ang Vice Presidente para gawin yung mga pagpatay sa inyo pong assessment? Hindi nyo pa po masasabi, may kailangan pa kayong ilang buwan, pero sa inyong assessment po ba, anong porsyento po na meron talagang nakausap ang Vice President? Base po mismo sa pahayag ng Vice Presidente, nakasisiguro po na mayroong kinausap. Anong percentage po? 70%? 100% po, sapagkat siya na mismo ang nagsabi ng kanyang plano na siya ay may kinausap ng papatay at pumayag yung papatay sa kanilang pag-uusap. Okay, maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Cayetano Alan is recognized for his interjections. Before that, on the same point of Senator Bam, may I just manifest that I have submitted, Presiding Officer, Mr. Senate President, written continuing objection to the ruling on the Presiding Officer dated 20 July 2026 on the subpoena. But according to the journal service, it will not be included in the journal. May I move that it be included in the records? In the records, whatever is more convenient for everyone. It will definitely be in the record and transcript, Your Honor. We will see what we can do about the journal. Can we get back to you? Yes. Because there's a technical difficulty. I We were believe. just under the impression na until today. That's why hinabol ko ng 531, then nilagay ko na lang possible supplemental. But whatever is more convenient for the Then, clerk of court. the chair will entertain a motion to reconsider the approval of the journal earlier so that we can include this in the journal and then approve it. If you would like to make that motion, Your Honor. Well, may I move that we reconsider approval of journal just so that we can include what we agreed on yesterday, which is the written objection. There is a motion to reconsider the approval of the journal of yesterday, July 20, 2026, in order to include as part of the journal the written manifestation of Senator Judge Alan Cayetano, as we have done so with respect to Senator Judges Villanueva, Marcos, Go, Villar Camille, and Legarda. Absent any objections, the motion is approved. Journal is reconsidered. And the insertion of the manifestation of the Honorable Cayetano is so included, so ordered. Thank you, dear colleagues. Would you like to complete the process and move for the approval of the journal now? We move Senator the Judge approval Cayetano. with the amendment, not an insertion. The journal is approved as amended by inserting the manifestation of Senator Judge Alan Cayetano. Is there any objection? Hearing none, the same is approved, sans the reading of the same. Mr. Presiding Officer, just Yes, one what is the point. pleasure Just of, to make a Senator manifestation. Judge Villanueva? Yes, Mr. President. It's that, I just wanted to put on record that this representation is not objecting to the ruling of the chair yesterday, and that the only reason why I wanted to put into the records my manifestation with regard to the ruling of the chair, just to put on record. Thank you. Duly noted. Senator Judge Cayetano may proceed with his interjections. He has 2 minutes. You may proceed, sir, when you're ready. Good afternoon, Mr. Witness, Director, Attorney Matibag, schoolmate. Good afternoon, sir, Your Honor. Yeah, just on that point ni Senator Bam, I understand as a law enforcer, as an investigator, you have to take all threats seriously. I'll ask you the same questions I asked the two NBI officers, and I do understand they were not under your supervision during that time dahil dun pa sila kay Director Santiago. No? I won't ask all the questions, but you did review the whole video or just the portions relevant to the statement of the Vice President na no joke, yung November 23. Your Honor, napanood ko po yung video, but you're correct. I focus mainly on the issue that is being So undertaken. simple question. Paano naging process
kung anong parts ng video at ng statement niya ang paniniwalaan mo or ng task force. So it's not personal. I mean, if you were in the task force or as you said, you created the task force now at duty nyo yung safety ng high government officials. Anong process nyo kung anong parts ng video ang paniniwalaan nyo at hindi? Ng statements niya, what I meant. Well, ang ginawa po natin dyan, doon po mismo sa konteksto ng kanyang sinabi na humanap siya ng papatay at inutos niya na papatayin ang 3 individual at yun po ay pumayag yung papatay at sinabi pa niya no joke, doon pa lamang po ay pong nakita yung pong ating hinahanap po na mga pwede niyang pananagutan po sa batas. Well, as an appointee of this government, as a lawyer, as an NBI director, I see your point and I get that. But what I meant is that before that statement, sabi kasi niya, kung papatayin ako, I mean, the record will bear out naman yung eksaktong sinabi niya. No? So this is my paraphrase. But ang pagkaintindi ko sa sinabi niya, kung papatayin ako, eto yung 3 papatayin mo. And ang impression ko, pinagbibintangan niya yung 3 na may plot against her. So yun ang tanong ko dun sa 2 previous NBI directors. If you're gonna believe that she contracted or talked to, may kausap, no? Siya, if you're gonna believe that may kausap siya at papapatay yung 3, will you not believe the previous nung sinabi niyang kung ako naman ang papatayin? Hindi po ganoon sapagkat ang tinignan na nga po natin ay yung kanyang mismong pagbabanta. At sa amin po sa ngayon yung aking pong task force na nag-iimbestiga ay malinaw po na ang tinitingnan ay kung ano na ang nangyari dahil doon sa pagbabanta. Okay. At sinasabi nga po namin dahil po doon sa pagbabanta, ito po ay umabot na doon na po sa level na ang national security nataya na po na kompromiso na. Sapagkat marami na pong lumalabas, tuloy-tuloy na pagbabanta. So doon na po natin ito tinitingnan. Yes. In the same video, she mentioned massive corruption. But wala pa dyan kasi yung maya kayo speech at flood control investigation. So same question, Director. Naintindihan ko, yun yung pinaniwalaan nyo. May kausap siya, no joke, no joke. Pero ang question ko, paano yung proseso nyo or anong naging thinking nyo na etong papapatay yung presidente, pinaniniwalaan ko. Pero etong siya ang papatayin, hindi ko paniniwalaan. At etong graft and corruption, hindi ko rin paniniwalaan. What's the process there? Well, ang proseso po dyan ay tinignan naman natin doon po sa pagbabanta niya kung sa grave threat po yung pag-uusapan natin. Alam naman po natin na yung threat na yan is absolute dahil nandoon naman po yung elemento eh. Doon naman po sa sinasabi namin na tuloy-tuloy na pag-iimbestiga dahil ito nga po ay umabot na sa level lang na naapektuhan ng national security, we take into context yung mismong sinabi niya na meron siyang kinausap at yung kanyang kinausap ay pumayag. Yung po kanyang sinasabi na kung papatayin ako, that is supposed to be na statement niya sa aming pong pananaw just to cover yung kanyang pagsasabi na siya may kinausap para patayin ang ating Pangulo. Okay, I won't argue with you, yun yung proseso nyo. But in the meantime, there were 3 statements. Massive corruption, kung papatayin siya, patayin. So, focusing dun sa patayin yung 3 kung papatayin siya. In the meantime, tumutuo yung yung massive corruption, lumabas afterwards, di ba? So, just one other point. At the beginning of the prosecution's questions to you, and I think the defense had a question about what can you investigate. Can you repeat your answer? As the NBI director and the NBI can investigate, did you say all crimes o yung mga crimes? Lahat po ng mga pumapasok sa amin na mga krimen ay amin pong pwedeng imbestigahan, mutuo proprio. Ganon din po yung mga krimen na meron pong nagreklamo na araw-araw na may pumupunta sa aming tanggapan para magreklamo. Ito po yung aming iniimbestigahan. At meron din pong mga iniimbestigahan kami na inutos po ng Department of Justice. And by the very nature, under the Constitution po ng Office of the Ombudsman, they can delegate the National Bureau of Investigation to... So as a general rule, you can investigate any crime motu proprio? More than the investigation of the crime is also the protection of our nationals. Yes. Saka po siyempre siguraduhin na promote ang ating demokrasya hindi nakukompromiso. Yes, but Lahat sa investigation lang. So you can investigate any crime.
Tama po. Yeah. Isn't that against the Republic Act 10867? The statute the that gives statute you of- power. The act reorganizing and modernizing the National Bureau of Investigation. Sabi dito sa inyong Section 4, the NBI shall have the following powers and functions. Undertake and investigate the detection of crimes and offenses enumerated under Section 5. Section 5, may enumeration, human trafficking cases in all airports, extrajudicial, extralegal killings committed by state security forces against media practitioners' activities, killings of justices and judges, violation of 100175, otherwise known Cyber Crime Act, Prevention Act, cases against Interagency Graft Coordinating Council, and violations of the Anti-Dummy Law. Tapos, cases involving threats, security assaults against persons of the President, Vice President, Senate President, Speaker of the House, Chief Justices. Walang congressman, senators, unlike judges lahat. Transnational crimes pursuant to existing international agreements, identification of dead victims in case of mass fatalities, incidents caused by natural disaster, and violation of commercial, economic, financial, white-collar crimes, nakadyan yung law. So, exclusive yung enumeration. Then, provided, however, if that the President or Secretary of Justice may direct the NBI to undertake investigation of any crime when public interest so requires. So, hindi ba limited ang pwede niyong imbestigahan except that ang DOJ at President ang pwede mag-atas? That's my last question. Yes. Kindly wind up. Well, Witness may answer. Yes. Yung pong ating listahan na yan, tama po, nandiyan dyan. Subalit, hindi naman po sinasabi na nalilimita dyan ang aming pong pag-iimbestiga. Sapagkat malino po ang mandato ng NBI that we are the primary investigating body. Yun lamang nga po, merong mga kaso, kung ito po ay bumagsak na sa jurisdiction halimbawa ng PNP na kanilang iniimbestigahan, we can still help and coordinate at the same way na kung kami po ay nag-iimbestiga at ang PNP pwede rin pong tumulong Well, po sa amin. Director, if that's your interpretation, that goes against what they taught us in law school, na pag exclusive yung enumeration, you cannot add. And at the end of the enumeration of Section 5, nakalagay nga dito, however, the President and Secretary of Justice may direct you to undertake investigations of any crime. Why do they have to say any crime if you can do it any crime, if you can investigate any crime after all? It seems that you're expanding your jurisdiction by yourself. Well, we'll be doing po yan sapagkat we have also our primary role to make sure that law and order is being promoted through the NBI din po. Senator Cayetano can avail of the second round later or tomorrow, since I believe Attorney Matibag, Director Matibag, forgive me, will still be here for the continuation of cross. Senator Judge Rafi Tulfo thereafter. Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Rafi Tulfo, you have, I believe, one question, right? Actually, 2 questions, Your Honor. You may proceed, sir. You have 2 minutes, actually. Naku, na-stress na ako kanina. 5 minuto ako. Minamadali. But anyway, going back to Ronald Mas, what was the justification of the NBI back then when Mr. Ronald Mas was arrested without warrant? Well, they consider po that the threat is live and alam nyo nga po, yung sinasabi na lahat po ng threat ay hindi po, ito po yung sinuseryoso. So may nag-order sa na-arrestuin si Ronald Mas? I don't have that recollection. Hindi ko po alam, but the arrest was made by the regional office po of Region 1 po. So would you admit now na illegal yung ginawa ng NBI noon na pag-aresto kay Ronald Mas na walang warrant? Well, si Ronald Mas po was released precisely the reason why meron pong lapses po dun po sa procedure. Okay. Would you also consider na the fact na merong ginawang pagbabanta si Baste Duterte na similar dito kay Ronald Mas na dapat umaksyon din yung NBI tulad ng pag-aksyon nila sa isang guro? Kaya katunayan, yan nga po yung aking binabanggit na tuloy-tuloy po yung investigation sapagkat alam nyo po yung warrantless arrest, lesson nga po dyan kay Romel Mas yan na dapat po kasi immediate po yung pong pag-aresto. Pag yan po ay lumipas na, hindi na po tayo pwedeng mag-aresto under the law sapagkat papasok po ito sa illegal arrest po. Last na lamang. So, make a comparison ngayon. Bakit yung isang guro na nagbanta
kay dati Pangulong Duterte agad inaresto? At bakit itong isang Vice President na nagbanta kay Pangulong Bongbong Marcos hindi inaresto ng NBI? I can only second guess po na maaaring may pagkakaiba po ng proseso or tinitingnan po ang administrasyon ng panahon na yun at ng panahon po ngayon. Maraming salamat po. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Senator Judge Pangilinan is recognized. You may proceed with your intervention, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang gabi, Ginoong Direktor. Kanina tinatanong sa inyo, no, yung usapin nung trust rating. Na mas mataas yung trust rating ng Vice President kaysa sa Presidente. Bilang abogado, tinanong sa iyo ito kanina, may kinalaman ba ang approval sa trust? Kung mas mataas ang trust rating, ibig sabihin wala ng betrayal of the public trust. Well, wala po. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.